Magandang umaga po sa ating lahat. Today is August 7, 2026 at ang ating daily devotion po ay nasa day 290 na po tayo. At nasa kasulatan po tayo ng Thessalonian, mga Thessalonica sa wikang Tagalog. At ang ating pong today is day 219 po. Ang ating Bible reading po ay nasa 1 Thessalonians 1 hanggang 10 po. Muli po ay isang magandang umaga sa inyo lahat. At bago po tayo magsimula ay manalangin muna tayo. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami lumalapit sa iyong banal na pangalan. Humihingi Panginoon ng wisdom, humihingi Panginoon ng paraan, humihingi sa iyo ng katalinuhan upang maihayag namin, Panginoon, ang mga sinasaad o pinararating sa amin ng iyong mga kasulatan. Muli, Panginoon, ang pagpapala at patnubay ang igawad mo sa inyong lingkod ng magkagayon ay matapos at ng maayos at maliwanagan namin ang mga pinarating mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming sawad dalangin sa pangalan ni Jesus. Muli, good morning everybody. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa umagang ito regarding sa mga Thessalonica ay simulan na po natin muli. Parang hindi na ako sanay yata mag-devotion Ang haba kasi ng devotion 2 linggong nawala dahil yung mga kababaihan at saka yung mga bata ay nakikisama na rin at isang magandang pasimula ito para sa kanila. Muli ay isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sinasabi po rito sa ating pag-aaralan sa unang Thessalonica, ang lusod raw po ng Thessalonica ay kabasyera ng Macedonia na isang lalawigan ng Roma. Si Pablo ay nagtatag doon ng isang iglesia. Pagkagaling niya sa Pilipos, nagkaroon ng katagumpayan para sa Kristiyano ang iglesia na itinayo niya. Dahil dito ilang Hudyo ang nainggit sa kanilang tagumpay ng pangangaral tungkol kay Jesus. Dahil dito ay nainggit ang mga Hentil upang dahilan para umalis sila at umiwas sila sa anumang mangyayaring gulo at lumipat sila sa Berea. Habang nasa Corinto si Pablo, tumanggap siya ng ulat sa kanyang mga kasama at kamanggagawan si Timoteo regarding sa pangyayari sa Thessalonica. Bakit ko po ba sinabi at sinalaysay ang mga kwentong ito para sa inyo? Dahil dito po sa ating devotion ngayong araw na to ay tatalakayin po natin ngayong umaga ang tungkol sa liham na pinadala ni Pablo upang palakasin ang mga Kristiyano sa Thessalonica dahil naalala niya ang kanyang naging buhay at pananampalataya sa dako ng Thessalonica at nagpapasalamat din siya dahil sa pagsunod sa kanya ng mga kanyang iniwan doon sa Thessalonica. Ano po ba ang nilalaman ng devotion natin sa ngayong araw na to? Basahin po muna natin yung ating reference verses na makikita po natin sa 1 Thessalonica. Maiksi po naman ito. Basahin na po natin lahat. Ito po, mula kay Pablo, Silas at Timoteo, para sa iglesia ng Thessalonica, ng mga Diyos Ama at nasa Panginoong Jesucristo. Kagandahan loob at kapayapaan nawa ang sumainyo. Ang pamumuhay at pananampalataya ng mga Thessalonica. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo tuwing kasama kayo sa aming mga panalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama
ang inyong gawa dahil sa dahil sa inyong panampalataya. Ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo ay pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo, sapagkat ang magandang balita lubos naming pinaniniwalaan at pinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling at ito'y ginawa namin sa alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming mga halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Kaya't naging huwarang kayo ng mga manggagawa ng manampalataya sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya, sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangang magkaroon pa rin na rin ang mga nagbabalita kung saan ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na maging upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos, at naghihintay ng pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito ay si Jesus na mula niyang binuhay ang isa rin tigapagligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Pasensya na po kayo, medyo malabo mata ko, may salamin na maliliit po yung letter, kaya nahirapan po tayo. Kung ano po bang napansin nyo sa binasa natin? Kung mapapansin po natin ang binasa natin ay dahil nga po sa pagkainggit ng mga hintil sa tagumpay ng pangaral tungkol kay Jesus, ito ay naging dahilan upang umalis at lumipat sila sa Berea. Habang nasa Corinto si Pablo, tumanggap siya ng ulat sa kanyang mga kasama at kamanggagawan si Timoteo regarding sa nangyayari sa Thessalonica. Bakit ito sinabi o isinasalaysay ito sa inyo? Dahil dito po sa ating devotion ngayong araw o umagang ito ay tungkol sa liham na pinadala ni Pablo upang palakasin ang mga Kristiyano sa Thessalonica. Dahil naalala niya ang kanyang buhay at pananampalataya nung siya ay nasa dako pa ng Thessalonica. At nagpapasalamat din siya dahil sa mga pagsunod na kanyang itinuro sa mga tiga Thessalonica. Ano ang nilalaman ng ating devotion sa ating binasa ngayon sa chapter na to at ngayong umaga sa umagang ito? It's about pinakikita po rito yung panampalataya, yung faith na parang sabi ni Pablo na ipaglaban ninyo ang inyong panampalataya sa pamamagitan ng mga gawa o mga salita. Huwag kayong magkait
na hindi huwag na ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Ano po ba ang sinasabi sa verse 2? Inaalala niya sa harapan ng Diyos Ama ang inyong gawa dahil sa inyong panampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at maging pagtupad at maging pagtitiis dahil sa inyong panampalataya. Laging pasalamat ang sinasabi ni Pablo at huwag daw po silang mag-alala sa mga ginagawa nila dahil alam ni Pablo ang katapatan niya ng mga taong ito saka iniwan niyang panampalataya. At pinagmamalaki rin niya ang ginagawang pagpapagal at pagtitiis dahil sa pag-ibig nila sa ating Panginoon. Ang pagtitiis at pagpapagal ay naging daan ng pag-asa, ay magiging daan ng pag-asa para makarating sila sa ating Panginoon. Itong ginagawa ng taga-Tesalonia sa inaharap ay isang pangarap o inaasahan nila ang pag-asa. Dahil naniniwala sila na ang pag-ibig at pagtitiis ay isang paraan para sa kaligtasan nila at pag-asa na makasama nila ang ating Panginoon doon sa langit. Sinasabi rin po sa mga devotion natin sa verses, we must be Christ-likeness. Ano po ba ito po? Itong babasahin natin sa talatang 5 hanggang sa mga sumusunod. Kasi ito po sinasabi. Sapagkat ang magandang balita, lubos naming pinaniniwalaan, ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling at ito ay ginagawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan namin ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kaya kahit dumaranas kami ng napakarayang paghihirap, tinanggap namin ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Naalala natin, nakita natin, napansin natin ang katapatan ng mga taga-Tesalonia sa panampalataya ng ating Panginoon sa pagpapagal at pagtitiis kahit sila ay kinakalaban o inalipustahan tungkol sa kanilang panampalataya. Ngunit patuloy sila na nananalig sa ating Panginoon dahil alam nila na ito ang pag-asa tungo doon sa kalangitan na makasama natin ang Panginoon. Ito ang mga ginagawa ng taga-Tesalonia. Inaharap nila ang anumang kahirapan dahil minimiti nila ang pag-asa at naniniwala sila na ang pag-iibayo, ang pag-ibig at pagtitiis ay isang paraan para makamit natin ang kaligtasan. Sinasabi po rito din sa ating na kailangan din tayong maging Christ-likeness, maging katulad tayo ng ating Panginoon na muhay sa utusan ng Diyos na naaayon sa panuntunan sa salita ng Diyos. Ano po ba ang paraang kanilang ginagawa? Patuloy silang nananalangin. Nagiging set sila ng example na kapareho ng ating Panginoon. Ang pagtitiis na nabasa natin kanina at ang pagpapagal na ginagawa nila. Ano po ba ang sinasabi sa Hebrew 12:17? Tiisin niyo lahat ang hirap tulad ng pagtutuwid ng Ama dahil tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Tiisin ang lahat ng hirap. Sa ating buhay, sa ating panahon ngayon, ipapansin natin
napakahina natin tiisin yung panampalataya. Parang bagay, maganda rin naman yun. Parang nasasaktan kaagad tayo. Pero hindi tayo matiisin. Ako po hindi ako matiisin, kaya minsan nakasasagot rin po ako. Pero sinabi ng Panginoon, magtiis. Tiisin kung anuman at ayusin na pagkakatulad. We must be Christ-likeness. At ang pinakamaganda pong nangyari sa Taga-Tesalonia, sa sinasabi sa ating binasa kanina, ay tinalituran nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil dito ang mga Tagaon mismo ang nagpakalat ng mabuting balita. Ang pagbabago nila ay naging bukang bibig sa kanilang bayan. Kaya nga ang nangyari, naging buwaran sila ng tunay na mananampalataya kay Kristo o ni Kristo. Sa buhay natin ngayon, magiging warang kaya tayo sa mga hindi pa nananampalataya sa ating Panginoon. Magiging warang kaya tayo ng ating mga anak, ng ating mga kamag-anak. Pag-isipan natin, ano ang utos ng Diyos na sinasabi sa verse 6 na ating binasa? Maging halimbawa ni Lord tayo. Maging Christ-likeness. Ano po ba sinasabi? Madilim po dito kasi, kaya ako'y nahihirapan. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kaya dumadanas kayo ng napakaraming paghihirap. Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Mahirap po talaga ang maging Kristiyano. Dahil ikaw ang tinatanaw nila. Ikaw ang pinagmamasdan nila. Dahil sa pagkamunting pagkakamali, ano po bang sinasabi? Yan ba yung Kristiyano? Ganyan po tayo sa mundo ito. Ang kilos at galaw natin at salita natin ay napapansin. Kaya dapat tayong maging maingat bilang isang mananampalataya o sinasabing anak ng Diyos. At lagi sila nagpapasalamat. Lagi sila nagpapasalamat sa Panginoon. Ano po ba ang mensahe ng Diyos para sa iyo at para sa atin at sa ating lahat? Ang sinasabi dito sa ating pinag-aralan, dapat tayo maging matatag sa ating pananampalataya tulad ng pinakita ni Pablo, ni Silas at ni Timoteo sa mga Tesalonia. Ano po ba sinasabi sa Romans 12:11? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak sa inyong pag-asang magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Iisa ang pinarating ng ating Panginoon, maglingkod at manalangin. Ano po ba naman ang pangako ng Diyos sa atin? Ang mga nananatiling tapat at nananalig sa kautusan at sumusunod sa ating Diyos ay isang dahilan upang tayo'y magtagumpay. Alala nating mahal tayo ng Diyos, kaya hindi niya tayo pababayaan. Mga katagang, kung isipin natin, hindi dapat sa salita lamang, kundi dapat isagawa. Ngunit ang bawat isa ay may babala ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sinasabi po rito, maging maingat sapagkat ang mga kaaway ay patuloy na umatake. Ang mga hindi sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon at batas ng tao ay may kaukulang kaparusahan. Ganito po ang naging buhay ng mga Taga-Tesalonia, na maraming mga kaaway na patuloy na umaatake sa kanila. Ngunit dahil nga sa pananampalatayang iniwan nina Pablo at saka ng kanyang mga kasama, ay natuto silang manalig ng tapat sa ating Panginoon. Ano po ba dapat nating magkaroon application sa ating buhay?
Harapin natin ang pagsubok at mga gawaing may panampalataya at may pagtitiwala sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Diyos. Dahil ito ay may kalakip na tagumpay. Mamuhay bilang tapat na saksi o manampalataya na tagasunod ni Kristo sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng ating mga gawa, at sa pamagitan ng ating pagsunod. Kaya nga dapat lagi tayong tapat, lagi tayong connected sa ating Panginoon. Maalala natin ang tagumpay nagmumula sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon ay nagpapakita ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kung atin pong iisipin ang ginawa ni na Pablo, Silas at Timoteo sa bayan ng Thessalonica ay isang napaka mabigat na tungkulin bilang isang Kristiyano. Sa pang-araw-araw nating buhay, marami tayong hinaharap. Sabihin natin na problema, hindi lang sa buhay natin, kundi lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Kaya dapat tayong magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng pag-asang inaasam-asam na ginaya ng iniintay, hinahantay ng mga tigama sa Diyos niya. Paano po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Serving both God and His people. We have to serve ang ating Panginoon at ang kanyang manampalataya. Spreading His word. Singing, praying is a part ng pagpupuri sa ating Panginoon. Doing good things and work for God's glory. Ang paggawa ng mabuti ay isa ring panuntunan na naibigan ng Diyos sa atin. Love one another. Mag-ibigan, magtulungan ng bawat isa sa atin. Singing or praying at pagtuturo. Yan po yung mga ilan na sinasabi nating mga simpleng bagay na pwede mong gamitin para pagpupuri sa ating Panginoon. At acknowledge our God with your heart and soul. I-acknowledge mo ang ginagawa ng ating Panginoon sa iyong buhay. Attend the church regularly, always. Pag-aralan at sundin ang batas ng tao at batas ng tao. Mga panuntunan na kung ating iisipin ay madali at yung iisipin natin minsan ay napakahirap. Paano naman tayo magpasalamat? By serving the Lord and His people. By giving, sharing, yung pong pagbibigay, lalo na po sa tithing natin sa panahon ito, na kailangan ng ating church is one way na makita na ikaw ay nagpapasalamat. Yakap, halik, isang paraan ng pagsalamat at ang pagmamano na kinalakhan nating mga Pilipino. Ang pagkamay at pag-akbay sa iyong kapwa ay isang paraan ng pasalamat. At marami pang iba na dapat natin gawin ang pasalamat sa ating Panginoon. Ang pagbibigay ng iyong buhay at ng iyong mga bagay na dapat mo ibigay sa Panginoon ay isang pinakamalagang bagay. Isang sa pinakamalagang bagay na huwag natin kalilimutan. At remember, like the people in Thessalonica, kung patuloy natin gagawin ang mga pinag-uutos ng ating Panginoon, ang pagsunod sa batas ng Diyos at batas ng tao, matatransform po tayo. We will be winnable. Lagi tayong magtatagumpay.
Alam ba ninyo na kaya ginawa ni Paul ang pagbabalik sa Thessalonica ay para tulungan ang mga tao at magkaroon ng pag-asa na makababalik sila sa Thessalonica. Ganito rin sana tayo. We must have a purpose sa ating sarili. Hindi sa pamilya, hindi sa pansarili mo lamang, sa ating church, lalong-lalo na sa mga taong wala pa sa kaharian ng Diyos. Kaya't bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng pag-asa. Ang pagsunod at paggawa ng mabuti sa kautusan ng Diyos ay isang paraan na magkaroon tayo ng pag-asa, makarating at makasama natin ang Diyos doon sa langit na walang hanggan. Sa panahon ito ng ating pamumuhay, magulo ang mundong ito. Kaya nararapat lamang tayo na lumapit sa ating Panginoon. Malaman natin na kaya tayo patuloy na nag-aaral, para patuloy tayo nagkakaroon ng sinasabi nating seminar para palawakin natin ang kalaman natin sa ating Panginoon. Ang ating kalaman sa Panginoon ay hindi pa sapat sa bawat siya sa atin. Mayroon din tayong pagkukulang. Ako, marami akong pagkukulang sa ating Panginoon. Marami akong nagagawang hindi maganda na ayon sa minsan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Pero yumakap ka sa Kanya. Huwag kang hihiwalay. Ang bawat siya sa atin ay mayroong kasalanan na dapat natin hihingi ng tawad sa ating Panginoon. Alahalahanin mo ang pagbabalik ng ating Panginoon sa buhay natin, sa mundong ito ay may purpose. To save ang buhay ng bawat siya sa atin. Maging ikaw man ay makasalanan o hindi. Alam ng Panginoon ang gagawin niya. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Magkakaroon tayo ng pag-asa na makakasama ang ating Panginoon. Basta tutupad ka lamang sa mga pangako at inuutos niya. Bilang isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoon, huwag tayong manghinawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Maglingkod ng tapat, hindi lamang sa inyong tahanan, kundi maging sa ating bayan at sa ating simbahan. Muli ay isa pong magandang umaga. Sana po sa ilang sandali ng ating pag-aaral ay may natutunan tayo. Muli ay ang pasalamat, ang pagpupuri ay isang paraan na magkakaroon tayo ng pag-asa na makasama ang ating Panginoon doon sa dako ng kaharian na doon sa langit. Muli po ay isang magandang umaga sa lahat po na nakaisa at sumayo nawa ang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito at habang ikaw ay nabubuhay. Muli po ay tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumatawag sa iyong banal na pangalan, humihingi ng pagpapala at patnubay sa bawat isa sa amin, lalo na sa mundong ito, Panginoon, na ginagalawan namin, Panginoon. Panginoon, ingatan mo ang aming pananampalataya. Ingatan mo ang aming buhay. Ingatan mo ang bawat siya sa amin. Patuloy mo, Panginoon, patnubayan ang aming church, Panginoon, ang aming mga leader, ang aming mga pastor, ang aming mga magagawa, at ang mga kasama namin, Panginoon, na nagkakaisa at naniniwala na ikaw ang tunay na Diyos, ang tunay na buhay na Diyos na laging tutulong at sasama sa amin habang kami ay nasa mundo ito. Patuloy kaming nananalig, Panginoon, sa iyong kabanalan. Patuloy kami, Panginoon, nananalig sa iyong katalinuhan. Patuloy kaming nananalig, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Panginoon, sa araw na ito ay pinapanalangin po ang may mga kaarawan. Namusipa sila ng mahabang buhay, Panginoon, na makadao sila ng mga kaarawan, na marami pang kaarawan. Ganon din po, Panginoon, ang may mga karamdaman. Pagalingin mo sila, Panginoon,
I pray for our church, Panginoon. Patuloy mo kaming patnubayan. Patuloy mo po kaming bigyan ng biyaya para makaroon kami, Panginoon, na magandang kalalabasan ng aming pagpupuri. Makita namin ang kaligayahan at ang victory namin sa aming church, Panginoon. I pray for the finances of our church, Panginoon. At karagyan din po, Panginoon, ang finances ng bawat siya sa amin. I pray for our pastor, for our leader, for our member, Panginoon, na huwag manghinawang gumawa ng ayon sa kanila. Sumunod sa batas at utusan ng tao at ng Diyos. Naniniwala ka, Panginoon, na ang panalangin namin ay makararating sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay magkakaroon ng pag-asa na sa darating na panahon ay makakasama namin. Patuloy kami, Panginoon, hihingi ng kapatawaran sa kasalanan namin nagagawa. Patuloy naman kami, Panginoon, nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Patuloy kami, Panginoon, nananalig na hindi mo kami pababayaan. Panginoon, muli ang pasalamat namin sa buhay at lakas na pinagkakaloob mo sa bawat siya sa amin. Muli, Panginoon, ang aming pasalamat sa iyo at nakilala ka namin. Ito po ang aming salamat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli ay isa pong magandang umaga sa inyong lahat.